Balansyadong balita. Pilipinas, araw na ng Biyernes sa 21 sa buwan ng Pebrero taong 2025. Sa ulo ng mga balansyadong balita. Cashless toll collection sa expressway umpisa sa Marso 15. Ipinasususpindi ng bagong kalihim ng DOTR. Pilipinas nagpadala ng dagdag na eroplano sa West Philippine Sea para bantayan ang teritoryo ng bansa. Labi ng opisyal ng Philippine National Police na kasamang nasawi sa salpukan ng 2 eroplano sa Washington, dumating na sa bansa. Mahigit 400 arestado sa niraid na pogo sa Parañaque. 270 milyong halaga ng nirecycle na smuggled cigarette nasabat naman ng NBI sa Kapas, Tarlac. Presyo ng gasolina tataas, diesel bababa ng bahagya sa susunod na linggo. Mga residente sa paligid ng Bulkang Mayon, pinag-iingat ng PIVOC sa banta ng lahar. Balansyado. Magandang hapon Pilipinas, kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong At Henry Uri. Balansyado. Sa detalye ng mga balita, sinuspende ng bagong kalihim ng Department of Transportation na si Secretary Vince Dizon ang implementasyon ng cashless collection ng toll fee sa March 15. Kaugnay nito, inatasan ni Dizon ng Toll Regulatory Board na suspindihan ang cashless collection ng toll na inilarawan itong sistemang anti-pour. Paliwanag ng bagong kalihim, hindi lahat ay may kapasidad na makapag-load ng kanilang Radio Frequency Identification o RFID at magiging kalbaryo at pahirap lamang ito sa tao. Pagugunitang nauna nang sinuspindi noong September ang polisiya dahil sa technical issue. Samantala, nanumpa na sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong kalihim ng Department of Transportation o DOTR na si Vince Dizon. Ginanap ang panunumpa sa opisyal ng opisyal sa Malacanang kaninang umaga, isang linggo matapos si anunsyo ng palasyo na si Dizon na ang uupong bagong DOTR Secretary. Ito'y kasunod ng inihaing resignation ni outgoing DOTR Secretary Jaime Bautista dahil sa health reasons. Si Dizon ang dating President at CEO ng Basis Conversion and Development Authority at naging COVID testing czar noong panahon ng pandemya. Sa pagharap sa media, humingi si Dizon ng 1 linggo para makapaglatag ng mga plano para maisakatuparan ang mithiin ng administrasyon na magkaroon ng epesyenteng transportation system sa bansa. Utos anya ng Pangulo na pabilisin ang mga proyektong pang-transportasyon para maibsan ang kalbaryo ng mga Pilipino sa pang-araw-araw na pagbabiyahe. Samantala, pinaapura na ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong kalihim ng DOTR na si Vince Dizon ang magpapabilis ang pagtatapos sa kasalukuyan at nakalinya mga proyekto ng pang-transportasyon para maibsan ang araw-araw na kalbaryo ng mga tao. Sa press briefing sa Palasyo ng Malacanang, matapos manumpa sa tungkulin, sinabi ni Dizon na batid ng Pangulo ang hirap ng mga commuters, lalo na sa Metro Manila na gumigising ng madaling araw para pumasok sa trabaho at eskwela at nakakauwi na ng late dahil sa traffic. Aminado naman si Dizon na walang shortcut na solusyon sa problema sa transportasyon. Pero malaki niya ang magiging papel ng pribadong sektor at mga lokal na pamahalaan para maisakatuparan ng mga proyekto sa gitna ng ilang balakid gaya ng right-of-way. Planong silipin ng bagong kalihim ang master plan sa mga itinatayo at itatayo pang transport infrastructure sa Metro Manila. Pakinggan natin ang tinig ni Secretary Dizon. In the next couple of weeks, bigyan nyo nga kami ng konting panahon. Magagabas kami ng plano, no? I-divide namin into land, air, and water. I-divide din namin yung planong to into yung sinabi ni Ivan kanina. Ano ba ang low-hanging fruit? Yung magagawa na natin ngayon? At ano yung mga kailangan nating bilisan para magamit na at matuwa na ang ating mga kababayan. Samantala, sa iba pang mga balita, nagpadala ng karagdagang eroplano ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ay matapos mangyari ang tinatawag na dangerous maneuver ng isang Chinese military chopper sa Bajo de Masinloc. Ayon kay Commodore J. Tarella, spokesman ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea, nag-deploy ng karagdagang eroplano mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para magsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight. Partikular na dineploy ang BFAR aircraft sa Kalayaan Island Group. Sinabi ni Tarella na namonitor sa operasyon ang isang China Coast Guard vessel at halos 50 maritime militia vessel sa Pag-asa Island, habang 6 na kaparehong sasakyang pandagat ang namataan naman sa Rosul Reef.
Samantala, dumating na sa bansa ang labi naman ni Police Colonel Perhentino Malabed. Isa sa 67 namatay makarang sumalpok ang sinasakyan nilang passenger plane sa Black Hawk helicopter sa Washington noong Enero. Binigyan ng arrival honor si Malabed sa Campo Crame at pagkatapos ay ipinarada ang labi ng opisyal habang naka-half mast ang PNP headquarters. Nauna na ang ginawa na naman ang pagkilala si Malabed mula sa kanyang mga kaklase galing sa PA Class 98 nang lumapag sa NAIA ang kanyang mga labi. Magugunitang bago nasawi nakapag-inspection pa si Malabed ng 2,675 units ng all-purpose vest mula sa India bago lumipad pa US para sa karagdagang pagsusuri. Kasado naman ang gawaran ng medalya ng katapatan sa paglilingkod at medalya ng kagitingan at katangi-tanging gawa si Malabed na siyang hepe ng PNP Supply Management Division. Samantala, pagkatapos naman ng necrological service sa PNP Mortuary, bubuksan sa public viewing ang burol bago ihimlay ang opisyal Santa Rosa, Laguna sa susunod na linggo. Mahigit sa 400 katao naman ang naaresto ng mga otoridad sa ni-raid na Pogo Hub sa Bay Area sa Parañaque City. Ang mga individual ay naabutan sa isang office building habang nasa harapan ng computers. Ginawa ang operasyon sa bisa ng arrest warrant at immigration mission order. Bukod sa mga miyembro ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, kasama din sa operasyon ang mga tauhan ng PNP CIDG, AFP, Bureau of Immigration at DOJ Office of Cybercrime. Ayon sa grupo, mula sa kabuang 453 na naaresto, 146 ay mga dayuhan na karamihan ay mga Chinese national. Nabawi sa operasyon ng iba pang gadgets na pinaniniwala ang ginagamit sa scamming activities tulad ng laptops, smartphones at pre-registered SIM cards. 16 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon na samsam ng National Bureau of Investigation ang kahong smuggled imported na sigarilyo na nagkakahalaga naman ng 250 hanggang 270 million pesos sa barangay Kutkut 2 sa Capas, Tarlac. Sa panayam ni RH No. 5 Val Gonzales, sinabi ng NBI Director Jaime Santiago na mga puslit na sigarilyo ay isasalang na sana sa incinerator para sunugin, pero sa halip ito'y ibinebenta sa mas mababang presyo. Arestado naman sa entrapment operation ang 2 katao kabilang ang plant supervisor na si Nelson Santos. Pakinggan natin ang tinig ni Santiago. Destruction facilities ito. But then, yung environmental consultant, yung plant supervisor, itong planta ay inaalok for sale uli. Kakasuhan namin sila ng economic sabotage. Ang worth nitong lahat ng sigarilyo nito ay nasa 270 million. 270. At ang nawawala sa gobyerno sa excise tax at saka sa surcharges ay umaabot ng 150 million. Samantala, abiso sa mga motorista, nakaamba ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas ng 40 centavos hanggang 70 centavos ang kada litro ng gasolina. Habang maglalaro naman, ito partner, mukhang masaya ang ating weekend. Dahil maglalaro sa katiting na 10 centavos hanggang 20 centavos ang rollback sa diesel. Parang sumakit ulo ko bigla. At maaring walang paggalaw o bumaba ng 10 centavos ang kada litro po ng kerosene. Sabi ng DOE, bunsod ito ng banta sa posibleng pagkaantala ng supply sa international market. Kabilang ang drone attack ng Ukraine sa pumping station ng Russia, pahayag ng G7 sa paghihigpit ng oil price cap at posibleng delay sa output hikes ng OPEC Plus sa Abril. Pasensya na po, sana wag pong masira ang inyong weekend sa balitang ito. Kaya ako naghahaguanta na lang ako sa langis ng nyug eh. Langis ng nyog. Na ikinukuskus ko sa batok ng kalabaw para bumilis ang takbo. Pinag-iingat naman po ng PBOX sa mga residente sa paligid ng Bulkang Mayon laban sa posibleng pagragasa ng lahar. Inisyo ng babala o inisyo po itong babala sa harap ng malakas na pag-ulan sa Southern Luzon at Visayas dahil sa epekto ng shear line. Kung magtutuloy-tuloy ang masungit na panahon, maaaring mamagasa ang lahar mula sa deposito ng volcanic materials na galing sa nakalipas sa pagputok ng Mayon noong 2018 at 2023. Higit na pinag-iingat ng PBOX sa mga komunidad na malapit sa paanan ng bulkan.
Dapat patunayan naman ni Senate President Cheese Escudero na walang interes at pagnanais ang publiko na agad nang masimulan ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Jervil Luistro ng Batangas at kasama sa 11-man House Prosecution Team, sila ang mga nasa ground at sila ang makapagsasabi na hinihintay na ng publiko na makonvene ang Senado bilang impeachment court. Bagamat iginagalang ni Luistro ang kapangyarihan ng Senado sa impeachment proceedings, nagbabala naman siya sa pagbaliwala sa sentimiento ng publiko. Hindi rin tinatanggap ni Luistro ang puna na hindi umano nabigyan ng due process ang Vice Presidente sa mga aligasyon laban sa kanya. Paliwanag ni Luistro, ilang beses na inimbitahan sa mga committee hearings si VP Sara muna sa budget hearing ng kanyang tanggapan pero hindi siya dumadalo. Balansyado. Samantala, kailangan pa rin magsumite ng Statement of Contribution and Expenditures o SOSE ang mga kandidato na mag-withdraw na sa kanilang kandidatura sa 2025 elections. Ayon kay Commissioner Ernesto Maceda Jr. ng COMELEC, umatras man o hindi ang isang kandidato, kailangan pa rin malaman ng komisyon ang nilalaman ng kanilang SOSE. Partikular niya ay ang mga ginastos at natanggap na kontribusyon sa kampanya, gayon din kung sumunod ba ang mga ito sa itinatakdang limitasyon. Babala naman ni Maceda, posibleng maharap sa election offense o kaya mawala ng kapangyarihang bumoto kung hindi makapagsusumite ng kanilang SOSE ang mga ito bago o mismong deadline sa June 30, 2025. Tiniyak naman ng National Food Authority na bago ang mga bigas na ibinibenta nila sa mga lokal na pamahalaan. Sa panayam ng 2x2 kay Administrator Larry Lacson, sinabi nitong ito ay ang mga regular stock at hindi pa aging stock. Pero maaari din umanong bumili ang mga LGU ng aging stocks o mga bigas na 3 buwan o higit pa sa mas murang halaga na 29 pesos bawat kilo. Pakinggan po natin si Ginoong Larry Lacson. Kung ang LGU gusto niya bumili ng aging na 3 months old, meron po siyang mabibili kung gusto niya at P29, yung 29 pesos per kilo. Mas mura. Meron pala yun po yung mas mura na sinasabi nating aging, pero yan po ay good for human consumption. Maayos po yan, dumaan sa mga pagsusuri ng NFA. Sa kasalukuyan, mayroon na anyang 67 LGU ang nakikipag-ugnayan sa NFA para bumili ng bigas na maibebenta sa publiko ng 35 pesos kada kilo. Pinaalalahanan din ng ang iba pang mga LGU sa buong bansa na maaari ding makipag-ugnayan sa Food Terminal Incorporated kung nais nilang bumili ng bigas sa NFA. Huwag lang kalilimutan, partner, na ang rice is a political commodity. Mintres na ho yan bumango o bumaho, sigurado hong makakatamasa kayo ng labarda sa publiko. Kanya sana, yung ibebenta ninyong bigas sa NFA, DA, kahit manawari po naman, kung ito'y aging na, ay walang maaamoy at hindi lalabasan ng bukbok. Dahil pagka po yan ay pagka po yan ay nakasanghab ng masama at nakakita ng bukbok ang ating mga kababayan, ako dyan kayo may kalintik. Wag naman sana. Kaya kung bakit yung bigas nagiging aging pa, partner Pinapatagal. 3 months aging na daw pala. Bakit ba hindi na lang ho kaagad noon pa? Na ibinenta na o ibinigay na. Pinamigay na lamang sana. Pinatagal pa Total naman ang gobyerno naman hindi naman po yan naririyan para magnegosyo at at any rate, hayaan natin sa expertise ng NFA yan. May tiwala naman tayo kay Ginoong Lacson. Tingnan lang natin kung ito ay mananaig yung kanyang magandang imahe. Admin Lacson, alam nyo naman kami sumasampalataya sa inyo. Huwag naman sana ninyo bibigay ng taong bayan. 22 minutes after 5 ng hapon. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyo. Balansyado.